Hi, I'm going to be reporting bayan-bayanan ang tuluyan ng mga katha sa lunan ng gunita kasama sina Brion, Chan, Rito, Medina at Mendoza. So, pag-usapan muna natin yung mga editor ng libro. Si Romel V. Rodriguez ay kasalukuyang guro ng panitikan at malikhaing pagsulat sa Departamento ng Filipino at Panitikan sa Universidad ng Pilipinas. Autor siya ng mga librong Lagalag ng Paglaya 2011 at Mga Apoy sa Ilaya 2018 na kapwa ay nilathala ng UP Press. Samantala, ang kanyang koleksyon ng mga dagli, Maikling Walang Hanggan, ay inilathala naman ng UST Publishing House nitong 2019. Bukod sa pagsusulat, siya rin ay aktibong tagapagsulong ng karapatang pantao sa bansa, partikular na ang mga bilanggong politikal sa Pilipinas. Naging exchange research fellow siya sa University of Shizuoka, Japan noong 2015 at dating direktor ng UP Center ng Wikang Filipino. Nitong 2020, ginawaran siya ng Gawad Chancellor para sa natatanging mananaliksik ng sa Filipino. Aktibong membro siya ng Alliance of Concerned Teachers Philippines at All UP Academic Employees Union. So, yung susunod, si Rolando B. Tolentino ay faculty ng UP Film Institute. Dating dekano ng University of the Philippines College of Mass Communication at fellow at dating direktor ng Likhaan UP Institute of Creative Writing. Siya ay nakapagturo na rin sa Osaka University, National University of Singapore at University of California, Berkeley. Nagsusulat siya ng katha at sanaysay, editor ng mga antolohiya ng panitikan at kritikal na sanaysay. Ang kanyang interes sa pananaliksik ay panitikan, kulturang popular, pelikula at media ng Pilipinas na pinagsasanib ang mga isyung national at transnational. Siya ay tagapangulo ng National Committee on Cinema, Commissioner for the Subcommission of the Arts ng National Committee for Culture and the Arts at board member ng Film Development Council of the Philippines. Kasapi siya ng manunuri ng pelikulang Pilipino at Altermedia, People's Alternative Media Network. So now, let's go on to the report. Bye. Magandang umaga po sa inyong lahat at aking umpisahan ang talakayan sa mga katha na nakapaloob sa antolohiya ng Bayan-Bayanan. Una ay ang Aklat-Aklasan sa Muog ng Gunita na isinulat ni Glenn Ford Tolentino. Ang kwento ay umiikot sa isang persona na nadismaya matapos matuklasang sinira ng mga minyak sang uri ng daga ang kopya ng nobelang The Resurrection ni John Gardner. Ang librong ito ay mahalaga sa kanya ngunit hindi na niya ito madaling mapapalitan. Kaya't ang kanyang emosyon ay naglalaro sa pagitan ng galit, panghihinayang at lungkot habang inaalala niya ang kalagahan ng libro. Ang persona na dating isang aktivista o tibak at news correspondent habang nag-aaral sa kolehiyo, inugnay ang kanyang dating mga karanasan sa kasalukuyang nangyayari sa kanya. Sa kanyang pagninilay, nihalintulad niya ang mga daga sa kapitalistang, imperialistang puwersang mapanira, ganid at walang pakundangan sa pagkamal ng yaman at kapangyarihan. May isang particular na daga ang tumakas na at pinangalanan niyang Viola. Sa huli ay umawit ng isang medley ng revolusyon na tila isang panawagan sa persona upang suriin muli ang kanyang mga paniniwala at mga natutunan mula sa kanyang pagiging aktivista. At ang sumunod ay ang mga main characters. Una ay ang persona ang nagtatalakay ng kwento at sa kanya rin naka-focus ang POV. Ang sumunod ay si Viola, kung saan sumisimbolo sa isang makapangyarihang nilalang na umiiwas sa responsibilidad. Ang pinangalanang ina ng mga daga, si Thorndike, ang kuting na kanyang niligtas sa isang picket line. Sumasalamin sa kanyang malasakit sa mga inaapi. Ang huli ay si James Chandler. Siya ang umawit ng revolusyon. Ang conflict. Ang persona ay nakikipagbuno sa kanyang emosyon. Ang panghihinayang sa nawawalang aklat, ang pagninilay sa kanyang nakaraang buhay bilang aktivista at ang kanyang kasalukuyang estado. Para naman sa resolusyon, ang persona ay tila hinahamon ng pagkakataon na muling buhayin ang kanyang dating sigasig sa laban para sa katarungan.
Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ni James Chandler na kumakanta ng revolusyon na maaaring magpahiwatig na may panibagong paggising o pagkilos na magaganap sa kanyang buhay. Para naman sa mga simbolismo na makikita sa akda, ang mga minyak o sungkos Luzoniasis ay kumakatawan sa kapitalistang, imperialistang sistema na patuloy na sumisira at umuubos sa mahalagang bagay sa lipunan. Nod ay ang nasirang aklat, ang pagkasira ng kultura, panitikan at mga ideolohiyang dating pinahalagahan ng persona. Thorndike ang kuting sumasagisag sa mga biktima ng pang-aapi at sa diwa ng pagliligtas o pagtatanggol sa mga walang laban. Sumunod naman ay si Viola, ang inang daga, kumakatawan sa mga makapangyarihang puwersa na nagmamanipula sa iba at tumatakas sa pananagutan. Sumunod ay ang bayan ng revolusyonaryo na isinulat ni John Barrios. Ang kwento ay umiikot sa isang bayan na sumasailalim sa isang revolusyon laban sa mapanail na pamamahala. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mamamayan ay nagkakaisa upang ipaglaban ang kanilang kalayaan at katarungan. Habang lumalakas ang puwersa ng revolusyonaryo, nahaharap sila sa mga pagsubok tulad ng paniniil ng gobyerno, takot sa digmaan at pagkakanulo. Sa kabila ng lahat, nananatili ang kanilang pangarap na magkaroon ng isang malaya at makatarungan na lipunan. Para sa mga main characters ng kwento, meron tayong 5. Si Andres, isang leader revolusyonaryo na matapang na lumalaban para sa kalayaan ng kanilang bayan. Sumunod ay si Isabel, kasintahan ni Andres. Nag-aalinlangan sa laban ngunit sumusuporta sa adhikain ng revolusyon. Si Kapitan Mendez, isang opisyal ng gobyerno na nagpapahirap sa mga mamamayan, pangunahing antagonista sa kwento. Si Tandang Ramon, isang matandang pantas na bayan na nagbibigay ng gabay at katarungan sa mga revolusyonaryo. Ang huli ay si Miguel, isang binatang nahati ang loob sa pagitan ng pagsunod sa batas at pakikibaka para sa kalayaan. Ang pangunahing tunggalian sa kwento ay panlipunan at pampolitika, kung saan ang mga mamamayan ay nakikipaglaban sa mapang-abusong gobyerno. Mayroon ding panloob na tunggalian sa mga tauhan, lalo na kay Isabel at Miguel, na kailangan mamili sa pagitan ng pagsunod sa batas o pakikibaka para sa katarungan. Sa resolusyon naman, sa dulo ng kwento, nagtagumpay ang mga revolusyonaryo matapos ang madugong labanan. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Maraming buhay ang nawala kabilang si Andres. Sa kabila nito, ang bayan ay nagising sa isang bagong pag-asa na may pangakong itutuloy ang adhikain ng revolusyon. Para sa mga simbolis, una ay ang pulang bandila, sumisimbolo sa dugo at sakripisyong inalay para sa kalayaan. Sumunod ay ang bayan, isang metapora para sa Pilipinas, na nagpapakita ng laban ng mga Pilipino sa paniniil at pang-aapi. Araw at gabi. Ang araw ay sumisimbolo sa pag-asa at kalayaan, habang ang gabi ay sumasagisag sa pang-aapi at takot na nadarama ng bayan. Baril at pluma, kumakatawan sa dalawang paraan ng pakikibaka, ang marahas na revolusyon sa pamamagitan ng paggamit ng baril at ang intelektual na paglaban sa pamamagitan ng panulat gamit ang pluma. Ang ikatlong kwento naman ay ang Poso sa Dita na isinulat ni China de Vera. Ito rin ang aking paboritong kwento sa 4 na tatalakayin ko ngayon. Malapit ito sa akin dahil minsan rin kaming tumira sa bayan ng Laguna. Ang kwento ay umiikot sa buhay ng persona noong siya ay bata pa, kung saan ang poso sa kanilang likod bahay ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
Habang siya ay lumalaki, unti-unting nagbago ang kanilang lugar. Dumami ang tao, nagkaroon ng mga subdivision at nagbago ang sistema ng pamamahagi ng tubig. Kasabay ng mga pagpabagong ito ay ang unti-unting pagkawala ng dating anyo ng kanilang komunidad. Para sa apat na mga tauhan, unay ang persona, ang nagsasalaysay ng kanyang mga alaala tungkol sa poso, kanilang bahay at pagbabago ng kanilang komunidad. Sumunod ay si tatay, tumutulong siya sa pag-igib at may sariling pananaw tungkol sa pagkatuyo ng poso batay sa kanyang karanasan sa probinsya. Sumunod naman ay si nanay, nagpapahayag ng pangamba sa pagdami ng mga poso at tao sa kanilang lugar dahil maaaring humina ang daloy ng tubig. Ang mga kapatid na minsan ding nag-igib ng tubig at naging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng persona. Ang pangunahing tunggalian sa kwento ay ang pagbabago ng komunidad at kung paano ito nakaapekto sa buhay ng persona at ng kanyang pamilya. Sa simula, ang poso ay isang mahalagang bahagi ng kanilang tahanan, ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting itong nawalan ng silbi dahil sa modernisasyon. Ginawa niyang halimbawa ang mas malaking bahay na mayroon ng mga gripo. Kasabay nito, may panloob na tunggalian din sa persona, isang paghanap ng koneksyon ang pinagmulan para sa resolusyon. Sa kabila ng pagbabago sa kanilang tahanan at pamumuhay, pinili ng persona na panatilihin ang kanyang koneksyon sa dita sa pamamagitan ng pagpaparehistro at pagboto doon. Bagamat hindi na siya madalas nakababalik, dala pa rin niya ang alaala ng kanyang kabataan at ang kahalagahan ng lugar sa kanyang paghubog bilang tao. Para sa mga simbolismo, ang poso ay sumisimbolo sa koneksyon ng persona sa kanyang nakaraan. Habang natutuyo ang poso, sumasalamin ito sa unti-unting pagbabago at pagkawala ng kanyang dating mundo. Ang tubig naman ay sumisimbolo sa buhay, kasaganaan at pagbabago. Habang nagbabago ang daloy ng tubig at lumilipat sa makabagong sistema, sumasalamin ito sa pag-usad ng panahon at ng kanilang pamayanan. Ang pagkakaroon ng mga mall, terminal at iba pang bagong estruktura, sumisimbolo ng urbanisasyon at modernisasyon na nagbabago sa dating simpleng buhay ng pamilya ng persona. Ang Enchanted Kingdom at Nestle Factory sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng kanilang lugar na nagbabago depende sa kausap at sa kung paano nais ng persona na i-describe ang kanyang pinagmulan. At ang huli ay pagpaparehistro at pagboto sa dita. Sumisimbolo sa pagpapanatili ng persona ng kanyang ugnayan sa kanyang pinagmulan sa kabila ng distansya at pagbabago. At ang huli ay ang Batang City Blues o ang pagbabalik ng Makata sa kanyang sarili o kung bakit symbiotic ang lahat ni MJ Rafael. Sa kwentong ito ako medyo naguluhan dahil sa forma at pagsulat nito. Ang Batang City Blues ay isang kwento ng paghahanap ng identidad sa isang mundong wasak at pira-piraso, kung saan ang hangganan ng lungsod at tayon ay unti-unting naglalaho. Ipinapakita nito na hindi ang lungsod, wika o sentro ang tunay na kaaway, kundi ang sistemang naghahati-hati sa atin. Language is experiential. Ang ating wika ay bunga ng ating karanasan at ito ang nagtatakda ng ating pagkakakilanlan. Sa kabila ng pagkawatak-watak, idinadala tayo ng kwento na ang dapat panaig ay pagkakaunawaan at pagkakaisa. Dahil sa huli, tayo at ang ating mga karanasan ang bumubuo sa ating sarili at ating mundo. Para sa mga main character, ang kanilang kwento ay umiikot sa pakikibaka laban sa sistemang tila walang puwang para sa kanila at kung paano nila hinaharap ang buhay sa kabila ng panganib, bisyo at kahirapan. Si Alan de los Reyes ang pangunahing tauhan at tagapagsalaysay ng kwento.
Matalino siya, ngunit nahila ng kahirapan. Mayroon siyang pangarap na makaalis sa marahas na mundo ng tundo. Si Liberato Natividad ay kaibigan ni Alan at isa sa pinakamatapang sa grupo. Madalas siyang nasasangkot sa mga alitan dahil sa ibang opinyon niya sa mga diskurso. At si Gabby Ramos, isang tahimik ngunit matalinong miyembro ng grupo. Siya ang pinakamapanuri sa kanilang lahat. Madalas na may malalim na pananaw tungkol sa kanilang buhay at hinaharap. Bagamat lumaki sa hirap, nananatili siyang may pag-asa sa pagbabago. Para sa tunggalian, tao laban sa lipunan. Ang mga kabataan ay nakikipaglaban sa mga sistemang nagpapahirap sa kanila, tulad ng kahirapan, kawalan ng oportunidad at korupsyon. Para sa resolusyon, bagamat walang tiyak na masayang wakas, ang kwento ay nag-iiwan ng palaisipan kung may pag-asa pa ba para sa mga kabataan. Pinapakita nito ang pagpapaliwanag ni Ramos ng kanyang punto sa kanilang talakayan. Ang kwento ay nagpapakita ng katotohanang hindi lahat ng kwento ay may happy ending, lalo na sa mundong pinatatakbo ng kahirapan at karahasan. Para sa mga simbolismo, ang City Blues ay sumisimbolo sa lungkot at kawalang pag-asa ng buhay sa lungsod, lalo na para sa mga batang mahirap. Ang mga lansangan. Kinakatawan ang kalayaan, ngunit kasabay nito ang posibleng panganib at kawalan ng direksyon sa buhay. Ang droga at alak, sumisimbolo ng pagtakas sa realidad at desperasyon ng mga tauhan. Para sa synthesis, ang apat na kwento ay naglalarawan ng paghahanap ng identidad at pakikibaka sa gitna ng pagbabago. Sa aklatan-aklasan sa muog ng gunita ay tungkol sa isang dating aktivistang muling sinusuri ang kanyang paniniwala, habang bayan ng revolusyonaryo ay tumatalakay sa kolektibong laban para sa kalayaan. Sa Poso sa Dita ay sumasalamin sa epekto ng modernisasyon at personal na ugnayan sa pinagmulan. Sa Ambatang City Blues ay isang matapang na paglalarawan ng siklo ng kahirapan at kawalang pag-asa sa lungsod. Ang lahat ng kwento ay nagpapakita kung paano hinuhubog ng lipunan, kasaysayan at personal na karanasan ang ating pagkatao at paninindigan. Ito ang Mga Prince sa Bayan ng Gunita, Gitna ng Pandemiko at Dahas, ni Rolando B. Tolentino. Ang akdang ito ay isang serye ng maiikling talata para sa bawat tao sa buhay ng persona. Ito ay tungkol sa isang balo na gumagampan ng bagong mga tungkulin bilang tagapagtaguyod at tagapag-alaga ng tahanan at pamilya. Tinalakay rin dito ang huling araw ng burol matapos ang massacre sa Hacienda Luisita noong 2005. Dito pinag-iisipan ng persona kung bakit may mga luhang pumapatak. Nagninilay rin siya sa iba't ibang damdaming nararanasan sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Sa bawat tekstong alay, ang mga yumao ay naaalala sa pamagitan ng kanilang mga alaala, mga inibig nilang tao o maging sa kanilang mga inaisulat. Ngunit sa panahon ng pandemya, kung saan hindi maisagawa ang mga burol o sa karaniwang paraan o kung minsan hindi man lang maisagawa, lalong naging mahirap magluksa sa pagkawala ng isang mahal sa buhay o ipagdiwang ang buhay ng kanilang isinabuhay. Si narrator ay nagsasalita sa buong kwento tungkol sa mga taong kilala niyang nakaranas ng pagkawala at siya mismo ay nakaranas din nito na kanyang ibinahagi rin sa kwento. Ang conflict dito ay tao laban sa kalikasan, ang di maiiwasang kamatayan. Ang persona ay humaharap sa isang persang hindi niya kayang kontrolin, ang kamatayan. Nariyan din ang hirap ng pagluluksa sa panahon ng pandemya. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng buong aktang ito, unti-unting tinatanggap ng tagapagsalaysay ang mga pagkawala ng kanyang naranasan sa buhay. Sa ganitong paraan, naggawa niyang magluksa sa paraang hindi niya nagawa noong pandemya. At isang simbolismo na pwede dito ay ang multo, dahil ang buong akda ito ay umiikot sa kamatayan.
ang pagluluksa ay naging multo na lamang ng dating anyo nito dahil sa pandemya. Ang Kapre sa Bayan ni Rowena P. Festin. Naganap ito noong martial law sa San Jose. Ang ama ng persona ay nagkakwento tungkol sa mga kapre na tumitira sa mga punong akasya sa kanilang bayan, at isa na rito si Sandugo. Inilalarawan ang mga kapre bilang nakakatakot na nilalang, pero ang totoo ay may mas nakakatakot pang mga nilalang, ang mga Peace Corps, na labis na mapangkontrol at marahas sa mga tao at sa kalikasan. Sa huli, mukha ang mga kapre ang tagapagtanggol ng mga tao tuwing may digmaan o mga pangyayaring tulad ng martial law. Makikita ito sa katapusan ng kwento kung saan may batang kinuha sa truck para sa pagpapatugo. May nararamdaman na mabigat ang driver kaya noong sinilip niya ito, nakita niya ang isang kapre. Ang pinalalinya ang nagsasabing ligtas daw ang bata pagkatapos ng pangyayari. Ang katauhan sa kwentong ito ay ang narrator at tagakwento ng storya na inaalala ang mga kwento ng kanyang tatay tungkol sa mga kapre gaya ni Sandugo. Sandugo, ang kapre na may mas makulay at makintab na suot kumpara sa ibang mga kapre. Hindi daw ito pwede banggitin ang kanyang pangalan o kahit isipin man ito. Tatay ang may madaming kwento tungkol sa kapre mula noong World War hanggang martial law. Mga kapre, mga maligno na nakatira sa matataas na sanga ng mga akasya sa bayan. Conflict sa kwento na ito ay tao laban sa lipunan. Dahil sa martial law, ang mga PC ay nananakot sa mga tao. Mahigpit ang kanilang hawak at kontrol sa kanila. Pinapantayan ang bawat kilos nila. At ang resolusyon naman dito ay, kagaya ng sabi ko kanina, posible na ang mga kapre ay tinatakot ang mga PC. Dahil nag-alisan ang mga kapre noong tapos na ang martial law, naging mapayapa ang mga buhay ng mamamayan ng San Jose. Ang resolusyon naman dito ay, kagaya ng sabi ko kanina, posible na ang mga kapre ay tinatakot ang mga PC. Dahil nag-alisan ang mga kapre noong tapos na ang martial law, naging mapayapa ang mga buhay ng mamamayan ng San Jose. Ang mga simbolismo dito sa kwentong ito ay kapre. Ang mga kapre ay kadalasang walang masamang hangarin at mapaglarong nilalang sa kabila ng kanilang madilim at dambuhalang anyo. Ngunit sa kwento, pinalabas ng ama ng persona na mas nakakatakot silang mga nilalang. Habang binbasa ko ito, pakiramdam ko ay sumasagisag ang kapre sa lakas ng bayan bilang mga tagapagtanggol nito sa mahabang panahon. At sa pang-simbol, akasya, ang mga puno ng akasya na madalas sumasagisag sa isang kanlungan ng kaligtasan at koneksyon ay kumakatawan sa komunidad, pagtitipon at matatag na lakas. Tirahan ng alaala, Yuzi Eliseo. Itong kwento na to ay tungkol sa persona na nagbabalik tanaw sa kanyang kabataan sa kanyang bayan, kung saan itinuturing niyang nagkaroon siya ng masaya at magandang pagkabata sa Rojas. Bagamat may malulungkot siyang alaala noong kanyang pagbibinata at paglaki. Noong tumanda siya, lumipat siya sa Marilao, kung saan siya nagkaroon ng asawa at nagsimulang bumuo ng pamilya. Doon niya naranasan ang pandemya, kabilang ang pangamba sa COVID at mga muntikang karanasang namamatay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nauunawanan niya, mas masaya siya sa Marilao kumpara noong siya ay isang 23 taong gulang na ninirahan pa rin kasama ang kanyang mga magulang. Ang tauhan dito ay ang narrator na tagapagsalita na nagbabalik tanaw sa kanyang mga alaala noong kabataan. Nakaramihan ay masaya ngunit ginugol ang kanyang pagbibinata ng malungkot. Inaalaala niya siya ay walang kasintahan at umaasa pa rin sa kanyang mga magulang. Naninirahan siya sa Marilao kasama ang kanyang pamilya at nilalarawan kung paano ang kanyang buhay noong pandemya. Medyo mahirap, ngunit mas swerte siyang naalagaan at nagkaroon ng mapagkakakitaan at libangan habang siya ay may sakit. Ang nanay, ang ina ng tagapagsalaysay na mas tumagal ang buhay kaysa sa kanyang asawa. Kahit medyo may pagkahigpit, palagi pa rin siyang handang tumulong sa kanyang bunsong anak kapag
kinakailangan at natutuwa kapag binibisita siya dito kasama ang kanyang pamilya. So, ang pamilya ng narito, ang tagapagsalaysay ay may asawa at nagkaroon silang mga anak at kasalukuyan silang nakatira sa Marilao. Conflict dito ay ang tao laban sa sarili. Sa unang bahagi ng kwento, binanggit ng persona ang isang napakadilim na yugto ng kanyang buhay noong 2007 to 2015 na hindi pa niya kaya masyadong maibahagi. Dumating din ang panahon na umaasa siya sa kanyang mga magulang. Sa gilid na nawala ang magaan na tono ng kwento at napalitan ng mas seryosong himig. Sa huling bahagi ng kwento, naapektuhan din siya ng pandemya at ipinahayag ang kanyang pag-aalala para sa mga taong walang parehong privilege tulad niya sa gitna ng mahirap na panahon ito. At ang resolusyon sa huli, natanggap ng persona na mas masaya siya ngayon kahit malayo siya sa tahanan ng kanyang pagkabata at sa kanyang pamilya dahil nakahanap siya ng bagong tahanan at sariling pamilya. Dalawang simbolismo dito ay ang rohas. Ang rohas ay sumasagisag sa kanyang nakaraan at pagkabata, sa kanyang maganda at masasayang alaala. Ngunit kasabay nito, ipinapakita na rin nito ang madalim na yugto ng kanyang buhay kung kailan siya nag-iisa at labis na umaasa sa iba. At ang Marilao ay kumakatawan sa kanyang kasalukuyang buhay. Kinakatawan nito ang kanyang pamilya. Ngunit, sumisimbolo rin ito sa isang madilim na panahon sa mundo dahil sa pandemya at sa kanyang pagdurusa mula sa COVID. Transpose ni Stephanie Alvarez. Kamakailan lang ay natanggal sa trabaho at kasalukuyang naghanap ng bagong trabaho upang manatili sa Saudi kasama ang kanyang kasintahan. Kung hindi, mapipilitan siyang bumalik sa Pilipinas, isang bagay na kanyang kinakatakutan dahil sa kawalang katiyakan ng pagtugon sa pandemya roon. Nang siya ay nasa proseso ng pagkuha sa isang bagong trabaho, sinuwerte siyang makatagpo ng kapwa Pilipino sa pinagtatrabahuan, kaya't madali siyang nakapag-ugnayan sa kanila. Ngunit, sa kanyang ikalawang araw sa trabaho, kinabahan siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang boss. Nag-usap sila tungkol sa kanyang mga inaasahan at doon siya nakaramdam ng nervyos. Saglit siyang nakahinga ng maluwag nang banggit ng kanyang boss na Pilipina ang kanyang asawa. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang mga personal na kagustuhan, alam niya kailangan niyang maging tapat at sabihin na siya ay isang trans woman. Muli siyang nakaramdam ng panandaliang ginhawa nang muling nabanggit ng kanyang boss na ang kanyang asawa na may tiyahing katulad niya. Trans woman din siya. Yung tiyahin ng asawa ng boss niya. Sandaling lumabas ang kanyang boss upang tawagan ang HR manager at operations manager. Pagbalik niya, kasama niya ang dalawa. Diretsong sinabi ng kanyang boss na si Stephanie ay isang trans woman. Nauunawaan ni Stephanie ang pagsubok ng pagiging isang babae, isang bahagi ng LGBT community at kahit isang simpleng taga-suporta lamang sa isang bansang Islamiko. Ngunit, sa wakas, isang tunay at pangmatagalang ginhawa ang napunta sa kanya nang marinig niya ang mga salitang, "This is a safe space for you." Ang mga taon sa kwentong ito ay si Stephanie, isang transgender na babae na bago sa kanyang trabaho. Noong una, may pangangamba siya tungkol sa pagbalik sa Pilipinas. Kalaunan sa kwento, nabahala siya kung ano ang mararamdaman ng kanyang mga nakatataas tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Si Michael, ang suportadong German na kasintahan ni Stephanie. Si Neil, ang boss ni Stephanie na may asawang Pilipina. Ang asawa niya ay may tiyahing isa ring transgender na babae. Tinatanggap niya ang pagkatao ni Stephanie. At ang mga Pinoy na katrabaho ni Stephanie, mga lalaking mas matagal nang nagtatrabaho sa Saudi na tumulong kay Stephanie na maging komportable sa kanyang trabaho. Ang conflict dito ay tao laban sa lipunan. Nahirapan si Stephanie na makapagtrabaho bilang kanyang tunay na sarili sa isang bansang Islamiko. Binanggit niya sa kwento ang iba't ibang mga tao na naparusahan dahil sa kanilang
suporta sa kababayan at sa LGBT community. Siya mismo ay naparusahan ng utusan siya ng HR sa opisina na putulin ang kanyang buhok ng maikli. At ang resolution dito, pagkatapos ng lahat ng kaba na nararamdaman ni Stephanie dahil siya ay isang trans woman, tinanggap naman siya sa kanyang trabaho. Tinanggap siya ng kanyang boss at mga manager. Isang simbolismo sa kwentong ito ay ang short hair o ang maikling buhok. Ang pagsasabing putulin ni Stephanie ang kanyang buhok ay sumasagisag sa pagsupil sa kanyang tunay na pagkatao dahil sa nangingibabaw na relihiyon at mahigpit na mga batas sa Saudi. Ang maikling buhok ay karaniwang makikita sa mga lalaki kaysa sa mga babae. At dahil kinikilala ni Stephanie ang sarili niya bilang isang babae, ang hindi niya pagiging malaya na magkaroon ng mahabang buhok ay nangangahulugang na hindi siya pinapayagang lubusang maging at ipahayag ang kanyang sarili. Ang pangkalahatang tema ng mga akdang nabasa ko ay ang pagpapanatili ng buhay sa panahon hindi makamit ang totoong kalayaan. Ang unang tanda ay tumalakay sa pagkawala ng mahal sa buhay noong pandemya. Ang Kapre sa Bayan ay itinakda noong panahon ng martial law at ipinakita kung paano tinato at hinarap ng mga taga San Jose ang sitwasyon. Ang tirahan ng mga alaala ay tungkol sa isang lalaking nagawang bumuo ng magandang buhay at pamilya sa pamamagitan ng paglipat sa isang bagong lugar na hindi na pinamamahayan ng kanyang mapapait na alaala. Ang huling akda, Transpose, ay tungkol sa isang babae at ang kanyang mga pangamba sa kawalang katiyakan kung paano siya tatanggapin sa lugar dahil siya ay isang transgender. Lahat ng mga ito ay may iisang mensahe. Ang pagharap sa mga sitwasyong hindi perpekto, ngunit nanggawa pa rin nilang malampasan ang mga pagsubok. Pabahatuhupa by Andrew A. Estacio. Pabahatuhupa ni Andrew A. Estacio. Ito ay kwento ng buhay ni Emon sa ilalim ng kahirapan. Ikinuwento rito ang biglaang at maagang pagkamatay ng kanyang ama habang nangalabit naman ang kanyang ina. Sumubok din siya sa factory ng mga suka at nagtangkang magnakaw ng pera pero nahuli ng kamera at pinagsasapak. Maglaon ng ilang taon sa mahal na araw, sumama siya sa mga nagpepenitensya at nang makita ang alkalde ng kanilang bayan ay lumuhod sa harap niya at nagmakaawa. Isinama siya ng alkalde para maging hardinero at napagtanto niya roon ang rason ng kanilang paghihirap. Si Emon. The central character in the story is Emon. He is a teenage boy whose father died in the story and his mother married another man. He has two siblings, Ray and Jonah, who he eventually loses touch with after their father died. Emon's father is the only parent in their household. He is brusquely spoken but aware of life's karma to those who do evil things or to other persons. The mayor is portrayed as a savior who gets eventually exposed as a fraud for hoarding huge amounts of money that should have been shared with the people of Pambong. The mayor is a trapo. In addition to this, Emon isn't the brightest bulb or the sharpest tool in the shed. And this is a key detail in the story because it's also a reflection of how he ended up as not having that good paying of a job and scrounged up just to have money. It's also an important factor considering na he once asked his father kung bakit palaging binabaha sa lugar nila pero dun sa main part or main city area hindi binabaha. And since alam ng tatay niya na hindi niya naman maintindihan since di nga rin nakapagtapos ng pag-aaral si Emon, ginawa na lang ng papa niya, sinabi niya may dragon kasi doon sa main city. Tapos kinakain lahat ng mga yung tinitirhan ng mga masasamang tao. And that's gonna be an important detail later on. For now, the main conflict in the story is obviously man versus society, as this is about class struggle, poverty, and politics, which concerns social-political elements. There's another one, man versus nature, which serves more as a symbol or result of horrible governance by the mayor, that lack of governmental support. So, dito ngayon,
babalik tayo dun sa topic ng dragon na sinasabi ng papa ni Emon. Kasi, pagkatapos mataklasan ni Emon na corrupt pala yung mayor na nagligtas sa kanya, yung binaha ulit yung paumbong, and then ang binahang lugar ngayon is yung bahay ng mayor, tapos walang nasalba sa gamit niya. Yun yung ending niya. And for him, it's such a satisfying ending kasi naalala niya yung papa niya na totoo nga yung dragon kasi ang nilamon na lugar yung sa mayor na masama yung ugali. So, let's go to the resolution. Ito, nang nalalapit na muli ang halalan, muling bumaha sa bayan nila Emon, pero inabot na ngayon ang bahay ng alkalde ng Paumbong. It's a good thing that the story resolves with the mayor having his house flooded, finally receiving that karma or comeuppance Emon's father was talking about earlier, which leads us to the symbolism. Dragon sa ilalim ng simbahan ng Hagonoy. Hukom, babalik at babalik ang kasamaang ginawa mo sa ibang tao. It's a sign of karma, since of bad people will eventually come back to get them in some way or another. Babahatuhupa, walang katapusang agos ng buhay lalo kung ang isang tao ay mahirap. And mayor, traditional politician, trapo. And it's also, of course, this the mayor himself and the fact na sa hindi binabaha dun sa parang mainland, ang binabaha yung mga lower areas. It's already power play, a symbol of power, mula mayor and then kay Emon. And then, of course, we can't forget the fact yung I mentioned earlier, the lack of education, the fact that Emon isn't very knowledgeable. It's also another symbolism of poverty. Although poverty is already very prevalent here, wala nang kailangan na symbolism. It's already very obvious. So, yan. Padiyan by Mubarak Tahir. Mga hindi malilimutang kwento ng kabataan ni Wata Mama. Magsisimula na ang Ramadan at inihahanda na ang pagkain bago ang mahabang pag-aayuno nang bigla ang sumabog ang malalakas na tunog ng baril sa labas ng bahay nila. Tumakas siya at ang kanyang mga magulang patungo sa lugar na pinagaganapan ng padiyan at doon nanatili sila kasama ang ibang mga kababayan. Makalipas ang 2 araw na tumigil ang mga putukan, nagising na lamang siya sa simoy ng masasarap na kakanin at maliligayang mukha ng mga tao sa Maguindanao. Padiyan narrates 2 different experiences of Wata Mama in a Padiyan. When her first experience was more jolly and exciting, the second one turned into hopefulness after a battle near their house in Maguindanao broke out just before Ramadan. Let's move to the characters. Wata Mama, Ama, Ina, mga Maguindanaoan. I'm sorry if I'm butchering the pronunciations. The central character in the story is Wata Mama. She's extremely young and lives with her parents, Ama and Ina. Ama was the one who brought her to the Padiyan for the first time. He sounds very stout, alert, and caring. Ina is Wata Mama's mother. She's soft-spoken and keeps their house well. And of course, the people of Maguindanao, they are resilient and positive. They always hope for peace despite the long-standing presence of war in their town. Conflict. It's again, people versus society. It's about war. And how it affects a person or an entire community for this matter. Resolution. Makalipas ang 2 araw, muling bumangon ang mga Maguindanaoan para ipagdiwang at salubungin ang Padiyan. Despite it, the story ends resiliently and happily, though quite sadly, if you would look at it from another perspective, as the people of Maguindanao picks themselves back up to once again celebrate Padiyan merrily with music playing loud and cheery in the background. There's already a forming theme right now. And that is the fact that despite the horrors that the people encounter, they turn to each other. Dumalabas ito yung pagka-communal ng Pilipinas in general. It shows our roots because by nature, we aren't like the Western individualists. No. Here, we rely and reconnect with each other, especially during hardships. Symbolism. The emerging symbol in this story is Padiyan itself. Pag-asa, pagbubuklod-buklod, at paghahanap ng paniniwala na may darating pa rin kapayapaan sa bayan. My favorite, of course, na sadyang pinili ko talaga and kinuha ko from my groupmates. And kung bakit din ako nag-volunteer na ako na yung bibili ng libro. Tada.
Ah, um, by Sir Chuck Berry Pascual. Tungkol talaga ito sa Tanyong Malabon. So, let's move on to the plot. Umiikot ang piyesang ito sa pamilya ng mga Pascual mula sa pinakamatatandang mga lola at lolo, pati yung lola sa tuhod ni Sir Chuck. So, alam ko na ang buong angka ni Sir Chuck. Kung non-fic man to, pero feeling ko naman non-fic to. Kasama na rin ang mga pinsan, magulang, pati ang mga alagang hayop. At syempre, bahagi na nito ang makaranasan nila at pakikitungo sa labas ng kanilang tahanan. Pero, tungkol talaga ito sa Tanyong Malabon. From the title itself, it's very clear that Sir Chuck is prioritizing the barangay as a whole. And when you read the story, there are many places featuring different spots or different areas, different precincts even, kasi may botohan din dun sa story. However, it's quite a smart way of writing because when you read the story, each place that's featured, you won't notice it much. What you'd notice is the people inside it, aka Sir Chuck and his family and what they do there. And so, in reality, this whole piece showcases society from its very basic unit, which is the family. And of course, the person. So, it branches out. It starts with Lola Belen and Lola Nene because Lola Belen and Lola Nene, they're from Navotas, I believe, or yeah, Navotas sila nakatira, or Pampanga, I think. And then they just moved from Pampanga. They had moved back to Navotas where Lola Belen was initially from, and then that's where they started yung stall nila. I'm sorry if you can hear my cat. That's where they started yung stall nila and supported their own children. Lola Belen's children, rather. Then Lola Nene settled in the next house or market stall next to her. So Lola Belen at the time was actually looked up to, or not really looked up to, but I look up to her. But at the time, it was very unheard of for women to be supporting or being the main breadwinner in the family. So people found her strange. But anyways, she raised her children well, and it starts there, the story. And then we move to Sir Chuck and his experiences, and his friends, si Jalboy, who broke his toy. Well, not really broke it, but accidentally napamigay yung toy niya because they both got scammed. And that toy was actually one of the coolest toys around the block. And that's a symbolism, but that's gonna be for later. And then, of course, your Chuck's mom and dad are there, and then si Lola Berting and si Lola Toying. And all of these, there are also cousins who were unnamed. And it basically the piece basically revolves around the family, their dynamics within the house and outside of the house, and just how much power a family has should they be kind of compact or united. And for example, an example of that is the fact that Lola Toying, ang tawag sa kanya is, Ate Vicky or Lola Vicky ng mayor who was running at the time during the elections, because they had known na the Pascual family voted together because they had block meetings or something like that to decide who they're going to vote for the elections. Ayun. So, it's a huge symbolism of power on its own, but I'm getting ahead of myself. Wala pa tayo sa symbolism. Let's go to something more lighthearted, which is yung main characters na hayop. So, si Chito is a monkey na alaga ni Lola Belen. And then, si Akberry, who is named after Sir Chuck, is, I believe, a parrot. Let me check. Lawin. Correction. Hindi siya parrot. Lawin siya. And pinangalan siya kay Sir Chuck kasi Akberry, and kasi the bird keeps going ak. I don't know if I'm doing the sound right. Anyways, the next pet is si Yeti. Unggoy din siya, parang si Chito. And ang nakakapagpakalma lang kay Yeti or nakakapagpasunod is si Lolo Berting. These characters, although they're animals, are actually huge symbolisms in the story, but we'll get into that
later. Next part is the conflict, which is tao laban sa tao and tao laban sa lipunan. Like the previous stories, of course, it's inevitable for the conflicts to be social because even in Sir Chuck's piece, the story revolves heavily on dynamics, power dynamics, social dynamics, and yung tao laban sa tao, stark or example of that is yun nga, yung nangyari kay Gelboy na binigyan si Sir Chuck ng mom niya ng fancy, very fancy toy na sasakyan na bumubukas yung loob and may nagpa-pop out na dalawang barrel that look like tits basically. And then, it's basically the coolest toy in the block kasi may tunog, umiilaw, and they got scammed kasi sabi ni Gelboy kay Sir Chuck, meron daw gustong makipag-trade sa kanya. Bagong laruan din, and then dadagdagan pa ng baril. And, they're kids, so binigay nila yung toy ni Sir Chuck to trade. But they never got anything back. And basically, nawala na lang yung laruan. So that's tao laban sa tao. And I'm pointing that out because that simple deception as a kid, between kids, tinawag siyang, naunggoy basically. Naunggoy si Sir Chuck. But the thing is, that innocent, hindi naman innocent, but like, the childish nature still paralleled to a more social issue. Because if you think about it, there was something promised between kids, tapos hindi siya natupad. It's not that life-threatening kasi laruan lang naman, but then, when you put it in another perspective, yung mas malalang pagkaunggoy na naranasan nila Sir Chuck, which was pinangakuan yung lola ni Sir Chuck na kapag binoto raw yung specific na politician na mayor na to, feeling ko kilala ko kung sino kasi taga Malabon ako, pero pag binoto raw yung politician na yun, papagandahin daw yung palengke kung saan merong tindahan yung lola ni Sir Chuck. So actually, ayaw naman talaga nung lola ni Sir Chuck dun sa mayor na yon, but they ended up voting anyways, and nanalo naman siya. And pinaganda naman yung market, nangyari naman. But biglang tumaas yung renta, tumaas yung bilihin, tumaas lahat. And basically, no one was happy at the end of the day. And if you think about it, it's the same. Dun sa tao laban sa tao, naging tao laban sa lipunan siya because the person controlling the strings has the power to govern over the entire society. And that is the main symbolism of the story, basically. But we'll delve deeper into that. Pero yun yung summary of the conflict. How it evolves. Same din, diba? How it evolves from within a family to outside a family, within one person to an entire society. Yan. Resolution. Pero nitong huli, may natutuhan akong bagong trick. Salamat sa pagkabagot sa pandemya, naglalabas ako ng cellphone at nanonood ng mga video ng unggoy sa TikTok. So, this resolution kind of sounds pessimistic, but this is coming from the context of Sir Chuck having to deal with family members who are still voting the wrong people. And since it's not like he can fight his way through his family members to make them understand. So what he does is just distract himself. And that distraction, that escapism, is another theme that we have going on from the story. Wala pa lang dun sa kwento ng Padian kanina. So, ayun. But there's still, of course, another resolution here if you'd like to look more into the bright side, which is, despite Sir Chuck not arguing heavily with his relatives who are not that politically astute, I suppose, he still complains to them, especially to his mother and his father, and they do actually blurt out or admit na, hey, I voted the wrong person, we voted the wrong people. So at least there's a bright side to it. Yeah. Symbolism. Tali sa paa, kawalan ng kalayaan pagdepende sa nakakataas. So we're going to be going back to Sir Chuck's pets, si Chito, si Akberian, si Yeti. It also symbolizes ownership.
actually. Kasi, these animals, yun nga, si Cheeto tsaka si Yeti Unggoy, si Akberi Lawin, these are animals that you don't usually have as pets. And yet, they belong in the wild by nature. And so it's not really right. Is that the right term? It's not really heard of, rather, to have them as pets and to keep them caged when they're wild animals. And so, to have them tied on a leash, nakatali yung paa, then nakakonect lang sa poste, that already shows some act of taking away freedom and also a claim to the animal, to a life, which also is another symbolism for people. People can also be tied and owned, although that sounds like slavery, but people can also be powered over by someone else, which in Sir Chuck's case, yun yung symbolism or parallelism between human and animal. Kung yung animal nakadepende sa mga owners nila, sa may-ari, the people, in Sir Chuck's case, they were dependent dun sa government who actually kind of screwed them over, yung mayor, what happened with the market that I had told about earlier. So that's one. And then, the second one is, yun nga, yung sa symbolism of ownership. Diba? An important part was, nung kailangan ng pakawalan, si Akberi, si Yeti, kasi he was getting violent, sabi, pinamigay daw. Anong nangyari? Paano pinamigay? Saan siya napunta? So, basically, it also decides the fate of animals and the fate of life itself, na it does happen din. It can also be a parallel in the real world because it does happen in the real world na may mga pinapamigay na bata and then di na natin alam kung saan napupunta. So, ayun. Basically, there's a lot of parallels between humans and animals, so we're all the same. And, ayun. But we'll get to that later. So, yung palengke, tindahan, bahay, compound, sentro siya ng kapangyarihan. And like I mentioned earlier, every place here in Sir Chuck's piece is a symbolism. Why? Because as long as there are four walls and there is a family inside it, that is already a seat of power. It's a centralized form or materialization of control itself, because these are people who can influence society for better or for good. And ayun nga, an example of that is yung pagboto ni Sir Chuck. And ayun, yung pagboto ni Sir Chuck as a family with his other family members. So that's already a symbolization of power on its own. And syempre, there's the more wholesome symbolization na they're tight-knit family, they're close, they have good relations with each other. And it also symbolizes influence, of course, for a person to be able to occupy this much space. Yun. Symbolizes influence. And last one, yung unggoy. Yung pagka-unggoy is something that has been mentioned again and again in the piece kasi it's a game, it's a card game that Sir Chuck actually is not very good at, but he finds it fun. But it's become a term na kapag naloloko ka or may mandarambong and mabibictimize ka, naunggoy ka. And the first direct parallelism there is yun nga, yung sa laruan ni Sir Chuck na pinamigay niya. And kasi, because of the promise of bigger toys, of better toys, Sir Chuck even said na para siyang si Yeti. Para siyang yung unggoy na hayok sa saging. Because he wanted the toy. So, parang parallelism din between human na and animal, of needs and desires and how it can control us. But yung mismong heavy definition of pagkaunggoy, of deceit, it's present dun sa fact that people, government officials have deceived us over and over again. So it starts with a boy being tricked over a toy, to yung mayor na nang deceive with yung promise of a better market, and then in the end yung sa mas mataas na officials na sa presidency na. So ayun, parang it shows that
yung general theme ng story, which is actually not very subtle, pero not overtly stated na we are all just a bunch of monkeys in a cage. Ayun. And with that, I end my report. Ay, may isa pa palang story. Wait. May Handaan sa Dongan by Chris Lanzaderas. So, ito. The plot of this is, unang kaarawan ng apo ng manunulat at may handaan. Kapag may handaan, may pagkain. Kapag may pagkain, may bisita. At kapag may bisita, lahat sila magsasama-sama sa dongan. So, main characters. So, sa main characters, actually kasama yung persona dyan, hindi lang nalagay. And then, si Veron, yung mga anak niya, si Veron and si Josie. And then, one of the main characters, yung apo niya si Puti. And yung tatay ni Puti, si Jerome. And andyan din yung kapatid ng main character, siya si Azon, si Arseng. And then, andyan din si Tess na nagbebenta naman ng meat sa dongan. And si Kabebe, naging friend nila who helped out with dun sa party. Gumawa siya ng decorations for Puti's first birthday. Ayan. So, like yung previous stories, this is very heavily family-oriented. It shows the family dynamics within the home and outside the home and how a family can influence the people around them. So, conflict, tao laban sa kalikasan and tao laban sa lipunan. So, start tayo sa tao laban sa kalikasan. This was actually, it's not subtle, pero the bigger causes of the issues with nature is the fact that palaging maputik or binabaha or high tide dun sa dongan kasi yung sapa nila marumi na. And it's dirty kasi yung mga high-rise buildings dun nagdadump ng waste sa sa waters and then napupunta nga dun sa sapa. And that's why wala na, namatay na yung mga halaman dun and then polluted yung water and dati pwede silang uminom ng tubig sa sapa, ngayon they have to get delivery service na. And it adds to the poverty. And part yun ng tao laban sa lipunan, there is poverty in play here. And it's not very subtle, of course, but it's underwhelming. Kasi ang fino-focus, which the story did very wisely, ang fino-focus niya is they're trying to have fun. They're trying to be happy because it's the first birthday of Puti. But you can't ignore the fact na hindi nga sila makapagdagdag ng 1 o 2 kilo ng sangkap dun sa niluluto nila because, well, there's no money for it. There's nothing available for it. And introduction pa lang ng story, it had already been mentioned that they're forcing to make ends meet because, well, it's a special occasion. It's a first birthday. Which is actually contradicted by the ending. Kasi by the ending, sabi nung author, di naman matatandaan ng batang to yung first birthday niya. Pero ikukwento namin sa kanya. But it shows to whom the party really matters, which is to the older people because they need something to celebrate. And that's supported by this line sa resolution. Hayaan ng magsaya naman ang matatanda dahil tiyak na mamaya sa gitna ng pagtulog ng dongan, darating na naman ang araw-araw naming bisita, which is the problems in the place, the poverty, the dirty surroundings, the dirty nature. So, yes, they did it for Puti, but it's also just another form of escapism, which is the same theme as the one with yung kay Sir Chuck. And yun, resolution. Though it's worth noting that the piece ended up happily because of the escapism aspects of it. Because they were able to celebrate yung first birthday ni Puti while also trying to forget na si Veronica is working for 3 years OFW and umuwi-uwi lang siya. But kailangan niya mag-stay doon so that their family would have money to function. Ayun. But still, they had fun. They were able to escape. They were able to commune together with the rest of the barangay. Now, we go to the symbolisms. Putik.
hindi nawawala yung putik. The entire story finds a way for you to say that every step they take madulas. Or the things they leave in the ground eventually natatabunan ng putik kasi nga high tide. So it's like a constant reminder na kahit gaano kasaya na yung party, kahit gaano karami na yung umiinom, kahit gaano kalakas yung tawa ng mga bata, ang tinatapakan mo putik. At maputik dahil yung high tide at yung dala ng high tide, maruming tubig. At marumi yung tubig dahil dun sa mga high rise na actually isang beses lang minention sa kwento. Which again, I would like to think that's a style in writing because that's escapism in play. Yun. Next, yung daanan sa dongan. This is a symbolism kasi nung ninarrate ng author yung pamimigay niya ng imbitasyon sa bawat pamilya, isang daan lang, isang lakad lang. Basically, everything is interconnected. So, yung daanan mismo ng dongan symbolizes how united the people are, how close everyone is to each other, and how being a community, how communing is already a tradition, it's a part of life. So, next is imbitasyon at handaan. So, this one is important because it's been stated again and again that invitations are already hold a lot of connotations and a lot of weight. And that's because invitations, pag binigay mo sa kanila yun, automatically they will expect na una, maraming tao, because you invite one person sa dongan, everyone would know there's a party and everyone would come. And pangalawa, yung sa handaan, they would expect that palaging may mauuwi kapag pumunta ka sa isang party. And also, it comes with the other societal expectations na kapag may nadaanan ka na binigyan ka ng invitation, it already symbolizes the fact na, ay, di ka lang magbibigyan ng invitation, kakausapin mo sila, makikipagtsikahan ka, sasagap ka ng balita na sino na ba yung kinakarat ng kapitbahay mo, basically. That's the context of it. Basically, unity in community. Ang kwento ni Emma Basco na Rosing ng Undas sa San Roque ay tungkol sa trahedyang nangyari sa San Roque noong kasagsagan ng undas at dinala ang mambabasa mula sa pagsisimula ng araw ng undas hanggang sa bawat oras ng araw na to. Bagaman pinagtawanan sila Beata at ang narrator ng mga taong nakikinig sa kanila at hindi makapaniwala na paparating ang Super Typhoon Rosing sa Camarines Norte na aakyat hanggang signal number 4, nangyari ang kanilang di inaasahang pagdating ng hating gabi at sinalanta ang kanilang maliit na pamayanan. Namatayan ng 4 na anak si Beata at marami sa mga mamamayan ng San Roque ay ngayon parte na ng mga dadalawin sa susunod na undas. Para sa mga tauhan, si Beata ang kinakapatid ng tagapagsalaysay, si John ang magwawalong taong gulang na anak ni Beata na isa sa mga nakaligtas, si Paulo at si Pauline ang kambal na mga unang tinangay at namatay sa trahedya. Si Abet ay mag-4 na taong gulang na anak ni Beata at naputulan ng ulo at natangay ito ng alon. Pangatlo ito sa mga namatay. Si Tintin, mag-6 na taong gulang na anak ni Beata na nanghingi ng soklolo habang nakayapo sa sanga ng punong mangga. Isa rin siya sa mga nakaligtas. Si Jay ay padapang nakayakap sa isang malaking sanga, ngunit kinalaunan ay nagos din. Para sa tanggalian, tao laban sa kalikasan, malinaw ang tanggaliang ito dahil ang hagupit ng Super Typhoon Rosing ang umiikot sa kwento. Ang direkta nitong katunggalian ay ang naninirahan sa maliit na pamayanan ng San Roque, ngunit pinagtuon ng pansin ng pamilya ng narrator at ni Beata at ng kanyang anak. Meron ding tunggalian sa tao laban sa sarili dahil dinagdag ko ito dahil sa bandang huli ng kwento, sinisisi ni Beata ang kanyang sarili bilang may sala sa sinapit ng kanyang mga anak. Para sa resolution ng kwento, nagwakas ang kwento sa pagtulong ng mga kapitbahay ni Beata kinabukasan sa pamamagitan ng pag-aalalay sa kanya, sa kanyang nahihinang kamay at kanilang pag-aalo o pagdamay sa kanyang naging kapalaran. Isa sa mga symbolisms na nakita sa kwento ay ang balita na narinig ni Beata sa radyo at naisip ko ito na may connection sa Noah's Ark, sa kwento ni Noah's Ark.
Dahil bagaman may babala nga mula sa lokal na pamahalaan ng Camarines Norte, hindi naniwala ang mga tao nang marinig nila ang pag-uusap na ito mula kay Beata at narrator. Pinagtawanan pa nga dahil sa tirik na araw ng undas. Ang Super Typhoon Rosing din ay isa sa mga simbolismo ng global warming or climate change. Sa research ko, itong bagyong Rosing ay nangyari noong 1995, sinalanta ang Bicol Region, Metro Manila at Calabarzon. Sa panahong ito, maaaring masabi na hindi pa ganoon kalala ang global warming, kung kaya't hindi makapaniwala ang mga mamamayan ng San Roque na posibleng umabot ang bagyo sa signal number 4. Ngunit dahil nga nangyari ang Super Typhoon Rosing, nasasabing nagsimula na rin lumala ang kaso ng global warming at nagiging litaw na issue na rin ang climate change dahil sa sinabi sa kwento na tirik ang araw sa umaga hanggang sa tanghali, ngunit biglang dumilim, umulan at bumabagyo pagkagat ng dilim. Sinabi rin sa kwento na wala ng kubo at puro sementado na. Sa palagay ko, isa rin itong simbolismo ng modernisasyon. Dahil bago masalanta ng Super Typhoon Rosing ang San Roque, nilarawan ng narrator ang pagbabago sa San Roque tulad ng mga bahay kubo na napalitan ng mga sementadong bahay. Nagkaroon na rin ng negosyong kaugnay sa pangingisda sa kamay ng mga kapitalistang taga San Roque. Pinapakita na bagaman maliit ang bayan ng San Roque, sumasabay pa rin ito sa modernisasyon. Ang kwento naman ni J. Jomar Quintos na Gutom ay tungkol kay Jess na matinding binabagabag buong araw dahil sa salot na kanyang nakita sa kanilang tira, isang daga, na nasundan ng balita na may babaeng kinain ng kanyang sariling kapapanganak pa lamang na sanggol at ng kwento ni Mang Oding na minsan siyang kumakain ng inadobong daga at agila. Dahil sa mga ito, buong araw siyang nawalan ng ganang kumain. Pagkatapos niya magtrabaho sa isang insurance company, hindi siya nagdalawang isip na pumunta sa condominium ni Sean. Kahit na buong araw niyang hindi sinasagot ang text ng kanyang kasintahang si Carla, pagdating doon, nalaman niyang nagtangka magpakamatay muli si Sean at nakupirma sa mga dugong nagkalat sa banyo. Nakita ni Sean ang sugat ni Jess na nanggaling sa isang bakal na nadaanan niya papunta sa condominium. Ang paglago ng body hair ni Jess at pagkatapos, nagtalik sila. Pagka-uwi at bago siya matulog, naligo siya at tinignan ang sarili sa salamin. Napansin din niya ang paglaki ng kanyang katawan at ang obserbasyon ni Sean ng paglago ng kanyang body hair. Nang subukan niyang muling matulog, hindi niya ito magawa dahil sa gutom. Kaya nagpunta siya sa kusina para lamang sana uminom, ngunit narinig niyang muli ang daga na naghihingalo sa patibong ni Mang Oding. Dahil sa kanyang pagpupumigla, si Jess ay nakahanap ng dahilan para pukpukin ng daga hanggang sa ito'y madurog. Kinain niya ang durog-durog na daga pagkatapos. Para sa mga tauhan, si Jess ay ang narrator. Siya rin ang nakatuklas at nakipagtitigan sa daga sa kanilang bahay. Binatang sawa na sa kanyang pagtatrabaho sa Insular Life sa Makati. Siya rin ang kumain ng daga. Si Mang Oding ang nakahuli ng daga sa bahay nila Jess. Galing siya sa Kalinan at nooy kumakain ng inadobong dagang bukid at inadobong agila. Si Sean ang nag-anyaya kay Jess na pumunta sa condominium dahil nagtangka siya ulit magpakamatay, humihingi ng tulong at kinalauna nakipagtalik kay Jess. Para sa tunggalian, tao laban sa sarili, may tunggalian sa sarili ni Jess dahil sa gutom na hindi niya gaanong maintindihan sa sarili, buhat nang makita niya ang daga, ang babaeng kinain ng sariling sanggol, at ang mga kwento ni Mang Oding tungkol sa pagkain ng inadobong daga at agila na hindi katanggap-tanggap na gawain ng isang tao at labag din sa batas. Bukod sa pisikal na kagutuman, parang meron siyang gutom na sinusubukang ibsan, ngunit sinusubukan niya ring pigilin upang mapanatili ang kanyang pagiging sibilisadong tao. Gayunpaman, hindi siya nakataka sa isang klase ng gutom. Ang tawag ng laman nang siya'y pumunta sa condominium ni Sean na hindi katanggap-tanggap sa relasyon nila ni Carla. Marahil dahil nasimulan ng kanyang pagsuko sa isang gutom, noong gabi na rin siya na kumawala sa sarili at kinain ng dagang kanyang dinurog-durog. Para sa resolution, naibsan ng kanyang gutom ng kanyang kainin ng daga na kanyang dinurog-durog. Kinain niya ito ng kinain hanggang sa wala nang natira sa kanyang palad. Para sa mga simbolismo, napansin ko na merong simbolismo ng vampira dahil dun sa Twilight movie na pinakita sa una pa lang ng kwento. Meron ding
balita tungkol doon sa ina na kinaya ng kanyang kapapanganak na anak. So, itong pareho na to ay pinapakita ang tao kinakain din ng tao. Yung kinuwento rin ni Mang Odeng na inadobong daga at adobong agila, ito ay nagpapakita ng mga tradisyon sa mga lugar na hindi pa inaabot ng modernisasyon. Meron ding pagbabago sa physical na anyo ni Jess dahil sa lumalago niyang body hair at lumalaking tiyan. Maaaring ito rin ang pagbabago ng kanyang katauhan dahil ito yung parang mga physical attributes ng isang halimaw. Ang pagtatalik din nila ni Sean ay isang klase ng gutom, tawag ng laman, para silang bumibigay sa kanilang uncontrollable urges. Ang karaniwang araw noon sa patining na kwento ni Soliman A. Santos ay nagsimula sa direktang pagsasabi na patay na si Lupin. Sa impormasyong ito, dinala tayo ni Santos sa iba't ibang yugto ng buhay ni Lupin at Ernesto habang papunta siya sa burol. Mula sa pagkabata, pagiging teenager, pag-aaral sa kolehiyo, sa pagpasok at paglabas ni Lupin sa kulungan dahil sa mga kasong nakaugnay sa droga, hanggang sa makarating si Ernesto sa burol ng kanyang matalik na kababata. Para sa mga tauhan, si Lupin o Uro ay matalik na kaibigan ni Esto o ni Ernesto. Siya yung naging tagapagtanggol sa kahit maliit o malalaking mga klase ng away. Nag-iisang lalaki sa 4 na magkakapatid na babae. Nag-aral sa Pulilan, ngunit ayon sa mga bali-balita, hindi raw ito nakapagtapos hanggang sa makopirma na lang na nasangkot na nga siya sa mga droga. Naging mayor siya ng kulungan. Naging mayor siya sa loob ng kulungan noong nakulong siya at may mayabang na tindig, magaling makitao, may kahabaan ng baba kaya napalitan ng bansag na Lupin dahil kay Lupin III. Na sinabi ring matinik at madulas kaya hindi mahuli-huli ng otoridad. Ang huli nilang pagkikita ni Ernesto ay ang pagbisita ni Uro sa construction site sa Pampanga ni Esto at may dalang malaking pera na pantusto sa pag-aaral ni Esto. Si Ernesto Malubay o si Esto ang matalik na kaibigan ni Uro, kabilang sa lahi ng mga pusa, tahimik ngunit lumalaban kapag natatapakan. Ngunit noong sila'y bata pa, siya ang madalas mapagtripan dahil hindi siya palaaway, payat at mukhang lampa. Mahirap ang pamilya, kaya kahit na gustuhin niya mag-aral ng kursong edukasyon, hindi siya nakapagtapos gaya ni Lupin pero dahil naman sa wala silang pambayad. Nagtrabaho siya sa construction site sa Pampanga kung saan siya ipinasok ng pinsang architect. Para sa tunggalian, naisip ko ang tao laban sa lipunan dahil merong mga tunggalian sa mayaman at sa mahihirap at sa ordinaryong tao at may kapangyarihan. Makikita ang tunggalian ng mga ordinaryong tao na sumusubok lamang na mabuhay sa lipunan nakasentro sa mga kapangyarihan at mayayaman. Marahil dahil sa hirap ng buhay nila Lupin, napilitan siyang magtulak at gumamit ng droga upang mabuhay. Bagaman dinala siya sa karangyaan kahit sa maikling panahon, hindi nagtagal ay kinanta siya ng mga kanyang pinagkakatiwalaan. Kahirapan, modernisasyon at pag-aabuso sa kapangyarihan lalo na ng mga pulis ang ilan din sa mga nakapaloob sa tunggaliang ito. Para sa resolution, walang ganap na resolusyon sa kwentong ito, ngunit nagwakas ang kwento sa pagdating ni Esto sa burol ni Lupin at natunghayan niya ang tila nakangiti pa ring kababata. Inalo ang mga kapatid nito at naiwan na lamang siyang nalalasing sa nostalgia. Para sa symbolisms, napansin ko kay Lupin III na ito nga ang pinagmulan ng bansag kay Uro. Ang pagkamatay ni Lupin ay isa ring simbolismo ng drug war. Habang papunta si Esto sa burol, nabanggit din niya ang pagtagal ng biyahe niya dahil sa mga pinagagawang kalsada na sa tingin ko ay sumisimbolo ng modernisasyon at korupsyon. Ang ilog ang sumisimbolo ng kabataan, pagkamusmos, pagsasanay nila sa buhay at kabuhayan. Ang pagiging mayor din ni Lupin sa bilangguan ay nagpapakita ng huwad na kapangyarihan. Para sa mga ngunit mithiin ng isang Baguio girl ni Lucy B. Maranan, ito ay nahahati sa 5 kabanata na ikinukwento ang iba't ibang yugto sa buhay ng tagapagsalaysay. Ang unang kabanata ay unang bintana.
Dito kinukwento ng tagapagsalaysay ang kanyang binabalikang gunita sa Bautista Apartments kung saan siya isinilang at lumaki. Sa dami ng nangyari at sa agos ng pagbabago, ang matandang gusaling ito ay niluma na lamang ng panahon at napaligiran ng matataas na gusaling pangkomersyal. Kinuwento rin kung paano nasaksihan ng gusaling ito ang pinapatag na bundok at binubuwal ng mga puno. Di nagtagal, kaharap na nito ang malaking gusali ng St. Louis University. Ang susunod na kabanata, palengke ng payak na pangarap, kinukwento ng tagapagsalaysay ang mga naobserbahan niya sa palengke kung saan samot-saring mga katutubo ang nagpapalitan ng hindi lamang produkto, pati na rin ng mga kwento. Ngunit walang habas na ninakaw ang mayamang pagpapalitan ng mga produkto, kwentuhan at kamustahan noong isang madaling araw na ang lahat ng mga ito ay naging abo. Pagkatapos ng sunog ay pinalitan ng trahedya ng mga ahente ng kaunlaran. Sa ibang tirahan, ibang tanawin, kinuwento ng tagapagsalaysay ang bagong tirahan nila na naging parte ng kanyang paglaki, pagkamulat sa buhay, pagkilala sa mga bagong tao at bagong lugar. Ngunit katulad ng mga nakaraang kwento, nawala rin ang mga ito sa Festival ng Panagbenga, sa mga bagyo na sumalanta at na nagdulot ng landslide at pagbuwal ng mga puno. Bukod sa mga sakuna na nagbago sa kanilang buhay, kasama na rin dito ang dagsang pagdami ng mga tao, pagtayo ng gusali at pagbagtas sa mga daan. Ang bagyo na noon ay yelong-yelo dahil sa mga sunflower, ngayon ay yerong-yero na. Sa kabanata ng Sinaraang Bintana, pinalitan ng pagpapalawak ng daan ng mga punong naging saksi sa kanilang pagtanda at paglaki. Napalitan ng mga semento, bakal, at ingay ng mga makinarya ang minsang tahimik na lugar. Sa bilis ng panahon, tumambad ang mga condominium, hotel, opisina, at dinagsa na rin ang bagyo ng mga taong nangangarap na magbago ang buhay. Ang huling kabanata, muling pagbagtas sa daan. Sa kabanatang ito may pagtanggap sa naging kapalaran ng Burnham. Ngunit may pagtawag na gawing makabuluhan ang mga itinayong gusali, tulad ng mga paaralan at mga pabrika magbibigay ng hanap buhay sa mga malalayo sa sentrong bayan. May pagtawag yun sa pagkilos na hindi panghinaan ng loob na singilin ng mga nasa pwesto. At may pagtatag na mananatili ang palatandaan tulad ng Bautista Apartments para sa mga nais pa ring mangarap. Para sa mga tauhan, hindi pinangalanan ng tagapagsalaysay pero siya ang nakaranas ng estado ng Baguio bago ito tangayin ng agos ng modernisasyon at komersyalismo. Para sa tunggalian, tao laban sa lipunan dahil ang kwento ay umiikot sa tunggalian ng tao laban sa pagbabago na nakasanayang lugar. Kasama dito ang pagputol ng mga puno at pagpatag ng mga bundok kapalit ng mga gusali, pabrika at malalawak na daan. Ang resolution sa kwento ay pagtanggap sa mga pagbabagong ito at sa katotohanang hindi na mababalik ang nakaraan ng Baguio. Ngunit may pag-asa pa rin dahil sa imahe ng Bautista Apartments na patuloy pa rin nananatili sa lungsod kahit na napaligiran ito ng dambuhalang mga gusali at dagsa ng tao. Para sa simbolismo, ang bintana ang ginamit ng author upang mapakita kung paano naging saksi ang tumatanaw sa mga pagbabago sa kanyang lungsod. Ginamit din ito upang ilarawan ang hinaharap na hindi rin madalas nalalaman kung kailan mangyayari at anong mangyayari. Ang mga gusali, makinarya at tao, ginamit ng autor bilang simbolo ng mabilis na agos ng modernisasyon at patuloy na pagbabago ng lungsod ng Baguio. Para sa apat na kwento, nagpapakita ito ng pagbabago sa mga lugar na kanilang kinagisnan at ang epekto ng pagbabagong ito sa kanila. Ilan sa mga epekto nito ay kung paano nila hinaharap ang mga pagbabago, maging ang mga bagay na nawala sa kanila dahil sa mga ito. Pinapakita rin ang survival ng mga tauhan sa kwento upang hindi malunod na lamang sa mga pagbabagong ito. Para sa overall theme, naisip ko ang statement na ito, hindi naghihintay ang pagbabago para kanino. Para sa simbolismo, ang bagyo, daga, droga, gusali, ay mga simbolo ng pagsalanta at pagdala ng pagbabago na madalas ay may dulot na pagtangay ng kamusmusan, kinalakihan at nakasanayang buhay. Sa kwento ng i-kontradiksyon sa 6 na bayan ng Marinduque na sinulat ni Randy Nobleza, makikita natin mababasa natin ang mga salaysay na ibinahagi ng tagapagsalaysay. At ang mga bagay na ito ay iyong mga iba't ibang suliranin sa 6 na bayan ng Marinduque. Isinalaysay ng karakter na ito ang
kanya-kanyang historya ng mga bayan sa pamamagitan ng pagmasid sa mga ito. Sa bawat pagbahagi nito sa kasaysayan ng bawat lugar, maipapakita kung paano ito nagbago sa kamay ng mga nagdaang panahon at kapit ng mga tao, ang mga mamamayang Pilipino. Mayroong iba't ibang problema ang bawat bayan sa kwento. Nang ilakbay tayo ng tagapagsalaysay sa mga ito, ipinakita sa atin ang klarong larawan ng pagtitiis ng mga lalawigan. Sinasaklaw ng mga ito ang mga karanasang pagkasira ng kalikasan, pagkawala ng potensyal sa pagyabong ng kultura at kakayahan, kawalan ng pagkapantay-pantay, pagkalimot at pagbura sa nakaraan, pagwalay ng mga mamamayan sa bayan, at ang paglaho ng diwat identidad ng mga ito. Sa pagtalakay ng tagapagsalaysay sa bawat bayan ng Marinduque, kung ako ay magiging makatotohanan lamang, nagtapos ang bawat kwento sa pag-alaala sa kung ano ang kinagisna ng lalawigan, kung paano ito noong ito ay mayroong ayos at kabuuan, at kung paano ang mga lagay nito ngayon. May ituturing pa ba ng isang individual ang bayan bilang mga bayan? Mayroon pa bang pagkakaisa ang mga ito? Nasa kanila pa ba ang likas na kagandahan? Progresibo pa ba sila? Ano ba ang nangyari sa 6 na bayan ng Marinduque? Katulad ng tagapagsalaysay, ang tanging magagawa ng isang tao ay pagmasdan na lamang ang mga pagbabago at lahat ay ganap na magiging kwento. Ito naman ang mga simbolismo na litaw sa kwento. Una, ang bayan ng Santa Cruz. Ang unang bayan sa kwento kung saan itinalakay ang pagpapaunlad ng isang lugar, ngunit isinasakripisyo nito ang kalikasan at kaligtasan ng mga mamamayan. Pwedeng makita natin ang proseso ng quarrying dito, isang bagay na tutulong sa progreso ng ekonomiya subalit hindi sa mga nasalaylayan. Sunod naman ang bayan ng Torrijos, ang pangalawang bayan sa kwento. Itinalakay naman dito ang kompetisyon at sabay-sabay na pagbangon ng iba't ibang negosyo na isinasakatawan ang kultura ng isang lugar. Ngunit ito rin ang nagiging dahilan sa pagkakawatak-watak ng puwersa sa pagpapamalas ng samahan sa pagpapayabong at sa halip, mayroong iba na naiiwan at mas pinipiling huminto na lamang. Sunod ang bayan ng Buena Vista. Sa pangatlong bayan ng kwento, itinalakay ang gasgas na salitang hanggang ngayon, hindi pa o hindi na makukuha't mahagilap ng lipunan. Ang equality o pagka-pantay-pantay. Kung sino ang mga maliliit at mas kinakailangang pagtuunan ng atensyon at tulong, sila pa ang mas napapagkaitan ng malalaking oportunidad, kaya naman mas lalong bumabawas ang kanilang posisyon at estado sa komunidad. Sunod ang Gasan. Sa pang-apat na bayan ng kwento naman, itinalakay ang isang issue na nakakapagpabagabag ng damdamin at nakakabuntong hininga. Tulad lamang ng nangyari sa bayan ng Gasan, laganap, lalong-lalo na ngayon, ang pagka-ignorante ng mga tao sa kasaysayan at sa halaga nito. Kung ang iba ay walang alam, ang iba naman ay pilit na ibinubura ang mga katotohanang nakaukit sa lupa ng inang bayan at ilalabas ang kanilang buong kapangyarihan para lamang alisin ang mga mamamayang bukas ang mga mata, para lamang burahin ang isang mahalagang agimat ng isang bayan. Sa panlimang bayan ng kwento ay ang Mugpog, kung saan sinalamin ang pagkawala ng kagandahan ng isang lalawigan. Bukod sa katotohanang mas pinipiling magsialisa ng mga taong naninirahan dito bilang isang akto ng diskarte sa buhay, dito rin pinakita ang pagbabagong anyo ng isang lalawigan dahil sa mga proyektong nagpapapalpak sa uri nito. Kumbaga, nagmukha na itong isang mukha na biktima ng isang bigo na retoke. Ang pang-anim na bayan sa kwento, ang Boac, at kung saan namamalagi ang tagapagsalaysay. Sa bahaging ito, sinalaysay ang definisyon ng e-contradiction. Hindi pantay ang pagbibigay atensyon sa bawat sangkap
ng ibang komunidad. Ang isa ay inaalagaan, ang isa naman ay napapabayaan. Dumako tayo sa kwento ng mito na isinulat ni Gina Rani Marquez. Sa kwentong ito ay isang tagapagsalaysay muli at ang tauhang ito ay ang naglahad ng mga mito ng Mindanao. Inilalathala ang mga paniniwalang humubog at kumakatawan sa mga danas at pananaw ng mga kanyang mga nakahalubilong tao gamit ang pinaniniwalaang mito. Mayroong mga bahagi ng kwento kung saan ipinapahiwatig ng tagapagsalaysay gamit ang mito ang mga karanasan ng mga tao sa Mindanao. Bukod sa isa ito sa kanilang kultura, ito rin ang ginamit na estilo sa pagsalaysay ng mga karanasang dumaan sa buhay ng mga tao sa lalawigan ng mga Mindanaon. Ang mga mitong ito ay ang nagsilbing representasyon ng iba't ibang karumal-dumal na pangyayari sa buhay ng mga nasa salaysay. Pagdating sa hamon ng mundo, tulad sa aspeto ng kapwa't kalikasan. Nagtapos ang kwento sa pagbibigay konklusyon na lahat ng kabanatang bumabalot sa salaysay ay walang iba kundi mga purong mito. Mga mitong tumubo base sa aktwal na danas ng mata, kaluluwa at katawan. Ito ang simbolismo ng kwento. Ang pamagat nito, ang salitang mito. Ito ang simbolismo ng kultura ng mga tao, lalong-lalo na ang mga nasa rural na lugar. Malaki ang papel nito sa buhay ng isang tao, lalo na sa pagkonekta sa tunay na buhay. Sinasalamin ang mga katotohanang ipinreserba sa kaibuturan ng pagkatao. Ang susunod na kwento ay pinamagatang Manhid, na sinulat ni Romulo P. Baquiran Jr. Sa kwentong ito ay mayroong isang lalaki na ang pangalan ay Lucio. Ang lalaking ito ay isang taong nagkaroon ng sakit sa balat na kung tawagin ay ketong at bumiyahe siya mula sa kanyang probinsya sa Tuguegarao hanggang sa isang lalawigan sa Rizal, sa Tala, sa Central Luzon Sanitarium upang maipagamot ang kanyang kondisyon. Nang dahil dito, naranasan ni Lucio ang mawalan ng mga importanteng tao sa kanyang buhay tulad ng mga kaibigan at kasintahan. Sa unang bahagi ng kwento nito sa ospital, kung saan itinuturing niya ang lugar bilang isang preso sapagkat malayo ito sa kanilang tahanan at doon ay nakakulong lamang siya. Naramdaman niya ang lungkot at puot ng kanyang pagkawalay sa mga minamahal at ang mga masasakit na gunita kung bakit siya nasa ganoong sitwasyon. Ngunit sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng mga araw, napagtanto at nakita ni Lucio ang liwanag ng tala at simula noon, ibinalik niya ang buhay ng kanyang buhay at pagkatao. Nang nakamit na sa wakas ang pag-asa sa pagbigay lunas sa sakit ng naketong at sa dilim sa kaibuturan ng puso at isipan ng mga pasyenteng mayroon ito, doon din lumitaw ang impormasyong ipapatupad ng Department of Health ang pagbabago ng patakaran sa ospital. Ayon sa doktor na si Dr. Silvio Del Coro, isang karakter din sa kwento, masyado nang dumidepende ang mga pasyente sa mga nakukuhang perks o benepisyo galing sa gobyerno. Kaya naman naging kasunduan ng mga autoridad na tanggalin ang subsidiya ng mga in-house na pasyente at pauwiin na ang mga ito. Total, mabisang solusyon na ang home remedy. Para sa mga doktor tulad ni Dr. Silvio Del Coro, naging progresibo na rin ang mga paraan sa paggamot sa ketong, kaya naman makatwiran lamang na quote-unquote, palayasin na ang mga ito. Bilang isang tao na naranasan din ang mga danas sa pagkakaroon ng ketong at naging pasyente sa ospital ng Tala, si Lucio na ngayon ay
guru na, ay ang nagsilbing boses ng mga pasyente. Kinausap nito si Dr. Silvio Del Coro upang ihatid ang ipinaglalaban ng masang nahihirapan. Ngunit ang pag-uusap ng dalawa ay tila parang mas naging debate or argumento. Si Lucio para sa mga tao at si Dr. Del Coro naman ay para sa kung ano ang teknikal na dapat gawin. Hindi pinakinggan ng doktor ang mga mungkahi ni Lucio. And I'll quote, "Walang pinuntahan ang dialogo." Nagtapos ang kwento sa lente ng mga taong nagpoprotesta habang si Dr. Silvio Del Coro ay patay mali siya sa mga bandera ng mamamayang nagagalit. Ang sabi, ang mga nakasulat sa banderang ito ay, Dr. Del Coro, sumpa sa mga leproso, pasyente mahalin, huwag palayasin, ospitalisasyon, hindi privatisasyon. Ang mga simbolismo ng kwento ay, unang-una, ketong. Representasyon ito ni Lucio at ang iba pang pasyente. Isinasalamin ng sakit na ito ang husgang ibinabato ng mga tao sa mga kapwa nila tao na mayroong ketong o leproso. Bukod sa bigat na ibinibigay ng sakit, dinadagdagan ng malungkot na katotohanan na ito ang timbang ng hiyat hirap na nakadaghan sa puso ng mga individual. Bukod sa pantal, pinapatubo rin ito ang takot sa kaibuturan ng isang nagdurusang mamamayan. Takot sa pagkawala at pagkawalay nito sa mga minamahal, sa mundo at ang pinakamasaklap ay sa kanyang sariling pagkatao. Sunod na simbolismo ay ang puting unipormeng pangmediko. Kung ano ang ikinaputi at ikinalinis ng tela ng isang edukado, matino at mayroong alam na nilalang ay siya namang ikinadumi ng budhi at intensyon nito para sa mga nasalaylayan. Pwede itong ihalin tulad sa Ingles na katagang a wolf in sheep's clothing. Kung sino pa ang inaasahang tutulong sa pag-ahon at pagsagip sa mga mamamayang nangangailangan, ay siya pang mas magiging matinding rason sa paghirap at pagbagsak sa buhay ng mga ito. Ang huling simbolismo na maaari nating makita sa kwento ay ang salitang manhid o ang pamagat nito. Representasyon ito ni Dr. Silvio Del Coro. Kaugnay sa naunang item, ang mismong pamagat ng kwento ay mayroong malalim na sinasabi. Pwedeng maging impresyon dito ang pagod na nararamdaman ng mga taong nakararanas ng kahihiyan ng dahil lamang sa isang kondisyon na kahit sila, hindi naman ginusto at pilit na binubura ang mantsa ng sugat na idinulot ng stigma na itinanim sa kanilang pagkatao. Bukod dito, pwede rin nating gamitin ang imahen ng doktor sa kwento na si Dr. Silvio Del Coro, isang karakter na isinasa katawan ang salitang manhid. Ibig sabihin, wala itong pakialam at nararamdamang kahit nakatiting na awa o simpatsya sa mga taong nahihirapan at nangangailangan. Ang kwento naman ng balkon na isinulat ni Choi Pangilinan. Dito sa kwentong ito ay isa muling tagapagsalaysay at ang taong ito ay ang nakasagap ng mga kwento ni Tia Meding. Alam niya ang kasaysayan ng kanyang pamilya at sa mga nangyari sa mga ito sa nakaraan sa kanilang tirahan sa Malabon. Siya rin ay mayroong kontribusyon pagdating sa pagkwento ng kanyang naging buhay na dudugtong sa iba't ibang kabanata ng pamilyang naranasan ang saya't lungkot sa mundo. Ang susunod na karakter naman ay si Tia Meding or Meding, ang naging sanggunian ng tagapagsalaysay sa pagbabalik tanaw sa mga mahahalagang pangyayari sa kanilang pamilya.
Ang kanyang kwento ng mga memorya ay ang naging makabuluhang susi sa pagbigay salaysay sa katotohanan ng nakaraan. Siya ang karakter na hindi nauubusan ng kwento sapagkat malaki ang kanyang ambag dito. Sa unang bahagi ng salaysay ng kwento, maayos at tila parang maaliwalas pa ang mga nangyayari sa buhay ng pamilya ng tagapagsalaysay. Ngunit naging mahirap ang subok ng kanilang pamumuhay noong magsimulang lokohin ng mga customers ang kanyang nanay sa negosyo nito. Ang negosyo nitong alahas. Ito ang panahong nasa proseso ng renovation ang kanilang bahay at dito nagsimulang tumubo ang mga hirap at ang unti-unting pagbuka ng butas hindi lamang sa bubong ng kanilang tahanan, subalit pati na rin sa kanilang estado sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pangyayaring ito, nagsimulang harapin ng tagapagsalaysay ang realidad sa mundo. Nang matutuhan ng karakter ng tagapagsalaysay ang natura ng paglalaro ng gagamba at mahumaling dito, ito ang ginamit niya bilang instrumento sa pagbigay sa sarili ng libangan sa kabila ng bagabag ng mundo. Ito rin ang kanyang naging pamamaraan upang makatulong sa kanyang mga magulang. Ibinahagi niya na sa tuwing mananalo siya sa sugal ng paglaro ng gagamba, ang pera galing dito ang pinambibili nila ng pagkain. Sa ganitong pamamaraan, mas nagkakaroon ng motibasyon ang tagapagsalaysay sa pagsabak sa pagsugal. Isusugal niya ang pagsikap upang ipaglaban ang pag-ahon ng kanilang buhay. Sa huling bahagi ng kwento, inalala ng karakter ang pagkamatay ng kanyang tiya Meding at inobserbahan ang kanilang tahanan at sa bayan ng Malabon. Estranghero na siya rito, aniya. Ngunit para sa kanya, ang bahay nila'y pinupuno ng kwento. And I'll quote, "Hindi man lahat masaya, pero mahal na mahal ko ito." Ito ang mga makikita nating simbolismo sa kwento. Una, ang balkon. Ang partikular na bagay na ito ay tila ay parang isinasagisag ang salitang refleksyon. Tulad lamang sa kwento, sa tuwing uupo ang tagapagsalaysay at ang kanyang tiya Meding sa balkon, maraming bagay ang maibubukadkad ng bibig, isipan at puso. Lahat ng ito ay ang gunita sa tanawing nakikita ng mga mata at mga karanasang nararamdaman ng kaluluwa. Lahat ng iyon ay bumabalik sa tuwing tayo'y uupo at magpapahinga sa isang balkon. Klaro ang isipan at binibisita ang nakaraan. Ang sunod naman ay gagamba. Sa kwento pa lamang, klaro ang pahiwatig nito pagdating sa pagsusugal. Maaaring ihalin tulad ang tagapagsalaysay sa gagamba at ang paglalaro nito. Parehong handang makipaglaban at isugal ang buhay sa kabila ng manipis na tsansa ng pagtagumpay. Manalo man o matalo, hanggang sa nabubuhay, hindi matatapos ang pakikipaglaban, hindi matatapos ang pagsugal. Ito ang synthesis ng grupo sa apat na kwentong ito. Ang overall theme ay ang karanasan ang huhulma sa kasaysayan. Sa apat na kwento, malinaw ang tanaw ng pagbabahagi ng depekto, hirap at pati na rin ang saya na ibinibigay ng iba't ibang lalawigan sa bawat katha. Ang mga ito ay ang mga nagsilbing sangkap upang makabuo ng isang importanteng istorya na kinakailangang ipasa at ialingaw-ngaw sa mga dumaraang oras upang ang memorya ang magiging lente o agimat sa pagpapakita ng karakter ng pinagmulan ng lugar at ang mga mamamayan nito. Pinamagatang natungkap na kuko ang kwento ni Mark Angeles. Sanaysay na ito ay naglalaman ng pagbabalik-tanaw ng tagapagsalaysay sa kanyang mga alaala noong kabataan. Hindi niya sinadyang sariwain ang nakaraan, ngunit nang marating na ang kanyang destinasyon, doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang naging bahagi nito sa paghubog ng kanyang pagkatao.
kanyang pagbabalik sa lugar na yon kung saan siya lumaki, muling sumariwa sa kanyang isipan ang mga karanasang kaakibat ng lugar na yon. Ang mga characters sa storya na ito ay binubuo ng 7 characters at yun ay ang narrator, ang nagsasalaysay ng kwento, si Mommy kung tawagin ng narrator na siyang ina ng tagapagsalaysay, si Tia L, ang solterang kapatid ng lola ng narrator, si Toribio Teodoro, ang nagtayo ng Ang Tibay, si Kabesang Erning, ang siyang ulo ng pamilyang nakatira sa katapat na pintuan na tinutulayan ng tagapagsalaysay. Ang babaeng kalaro ng narrator na nakatira sa 2nd palapag ng apartment building. At ang huli ay si Ate G na kapatid ng ina ng narrator. Mayroong 3 conflict ang storyang ito at sa obserbasyon ko ay halos lahat ito ay tao laban sa tao. Una, tao laban sa tao, ang narrator at ang taxi driver. Unang patikim ng tunggalian sa kwentong ito ay nang idaan ang narrator sa lugar na traffic na sa intensyong lumaki ang bilang sa metro at tumaas ang kanyang babayaran. Kasunod ay ang narrator at kalaro ng narrator. Binalaan na ang narrator ng kanyang ina tungkol sa pagkakaroon ng malikot na kamay ng batang babae na nakalaro niya. Dahil daw sa pagnanakaw nito ng laruan niyang Matchbox at may isa pang tagpo kung saan pinagsaraduhan naman siya nito ng pinto hanggang gabi. Kahit nasa labas at kabilang panig naman siya ng pinto ay parang nasa loob pa rin siya nito. At ang uli ay ang pamilya ng narrator at malayong kamag-anak ng ama ng narrator. Sa katapusan ng kwento, ang malayong kamag-anak ng ama ng narrator ang dahilan kung bakit tuluyang napaalis ang kanyang pamilya sa kanilang apartment building. Para naman sa resolusyon ng kwentong ito, masasabi kong ang resolusyon ng kwento ay nang tuluyan nilang iwan ang lugar kung saan lumaki ang tagapagsalaysay. Natapos ang kwento sa kanyang pagbabalik sa puok na yon kasabay ang pagsulat niya ng salaysay na ito. Para naman sa simbolismo, ang batingting sa taxi meter o driver ng taxi, patunay ito na hindi lahat ng bagay ay patas. Sa buhay, hindi may iwasan na mayroong taong gagawa ng paraan upang makapanglamang sa kapwa-tao. Pangalawa ay ang natungkab na kuko. Hindi mang pangunahing karakter ang nagkaroon ng direktang karanasan ng pagtungkab ng kuko, sumimbolo ang pagkatungkab ng kuko ng kanyang Tia L sa kanyang mga daladalang hinanakit at bigat mula pagkabata. At ang huli ay ang kahoy na hagdan. Hindi magiging madali ang pag-akyat o makamit ang tagumpay kung sapat ang tibay na mayroon ang pundasyon. Ang kasunod na storya naman ay pinamagatang Bondok, Peninsula at Lukad na isinulat naman ni Romeo P. Peña. Si Siglo, na tinatawag na apo ng bayawak, ay batang lumaki sa hirap na komunidad na umaasa sa niyugan. Madalas siyang nakaranas ng pangungutya at diskriminasyon dahil sa kanyang pinagmulan na nagdulot ng matinding pakikibaka sa kanyang pagkatao. Habang ginagalugad niya ang kanyang mundo, naharap siya sa iba't ibang hamon, mula sa panlabas na panghusga ng lipunan hanggang sa kanyang panloob na pagdududa. Sa kabila ng lahat, natutunan niyang tanggapin ang kanyang identidad at hanapin ang kanyang halaga, na nagbunga ng isang makbuluhang pagbabagong pananaw sa sarili at sa iba. Ang mga karakter sa storyang ito ay si Siglo, na apo ng bayawak kung tawagin, tubong Bondok, Peninsula mula sa lalawigan ng Quezon. Si Eufemio Peninsula, na siya namang ama ni Siglo, isang maglulukad ng nyog na nagtatrabaho sa pagpaproseso ng nyog upang gawing mantika. At ang huli ay si Maria Bondok, ang ina ni Siglo. At may kaugnayan din ang kanyang pangalan sa lugar kagaya na naman ng kanyang ama. Sa tunggalian naman sa storyang ito, una ay tao laban sa tao. Bagamat
hindi pa ganap na malinaw, mukhang may mga taong nangaasar o hindi tinatrato ng patas si Siglo dahil sa kanyang pangalan at reputasyon. Kung may particular na tauhan na magiging hadlang sa kanya, ito ay magiging malinaw na conflict ng tao laban sa tao. Kasunod naman ay tao laban sa sarili. Si Siglo ay tila may internal na laban sa sarili niyang identidad at kung paano siya tinuturing ng ibang tao. Ang kanyang palayaw na apo ng bayawak ay isang bagay na tila iniisip niyang pabigat, kaya maaaring bahagi ng kanyang conflict ang pagtanggap sa kanyang pinagmulan. At ang huli ay tao laban sa lipunan. Si Siglo ay nakaranas ng pang-asar at stigma mula sa kanyang komunidad dahil sa kanyang palayaw na apo ng bayawak. Ito ay nagpapakita ng kanyang pakikibaka laban sa mga paniniwala at panlabas na pangusga ng lipunan. Para naman sa resolusyon ng storyang ito, sa ngayon, batay sa unang bahagi ng kwento, tila pinapakita ang paglalakbay ni Siglo sa pagtanggap sa kanyang pagkatao at pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa negatibong pananaw ng iba. Maaaring mauwi ito sa isang personal na pagkatuto o paglayang mula sa mababang pagtingin ng iba sa kanya. Para naman sa simbolismo ng storyang ito, ang unang pumasok sa isipan ko ay ang bayawak. Ang bayawak ay maaaring sumimbolo sa pagiging kakaiba o hindi tanggap ng lipunan. Sa kaso ni Siglo, ang palayaw niya ay tila may negatibong konotasyon na maaaring nagpapakita ng pangusga sa lipunan sa kanya o sa kanyang pamilya. Maaari din itong sumimbolo sa kalayaan at kakayahang makibagay sa matinding hamon ng buhay. Kasunod naman ay ang nyogan. Ang nyogan o plantasyon ng nyog ay maaaring sumasalamin sa hirap ng buhay ng pamilya ni Siglo. Ang pagtatrabaho sa nyogan ay isang mabigat na gawain, kaya maaari itong sumagisag sa pagsisikap, sakripisyo at realidad ng kahirapan na kinakaharap ng mga nasa mababang antas ng lipunan. Pangatlo ay ang apoy. Ang apoy ay maaaring magpahiwatig ng matinding damdamin, galit o pagsubok. Kung may bahagi ng kwento kung saan binabanggit ang apoy, maaaring ito ay kumakatawan sa galit ni Siglo sa kanyang sitwasyon o sa lipunan na hindi siya tinatanggap. Para sa akin, maari ding ito ay sumimbolo sa kanyang pagnanais na lumaya o baguhin ang kanyang kapalaran. At ang huli ay ang kanyang palayaw o apo ng bayawak. Ang mismong palayaw ni Siglo ay isang simbolismo ng kanyang pagkakakilanlan at kung paano siya nakikita ng iba. Pwedeng ito ay sumagisag sa paraan kung paano binibigyan ng lipunan ng label ang isang tao na nagiging sanhi ng diskriminasyon o mababang pagtingin sa sarili. Ang sumunod naman na storya ay pinamagatang Basag na Pangarap sa San Cristobal na sinulat ni Ray Tamayo. Si Arman, isang binatang lumaki sa kahirapan sa San Cristobal, ay matagal nang may hinanakit laban sa mga makapangyarihang inaapi ng kanilang bayan, lalo na kay Mayor Joaquin. Sa kanyang pagsisikap na makamit ang katarungan, nalagay siya sa iba't ibang pagsubok, kabilang na ang kanyang masalimuot na ugnayan kay Eloisa, ang anak ng mayor. Isang gabi natagpuan patay si Mayor Joaquin at kahit walang sapat na ebidensya, si Arman ang itinuturong may sala. Sa huli ay naging biktima siya ng isang bulok ng sistema at sa harap ng nagkakaisang tinig ng madla, tinanggap niya ang kanyang mapait na kapalaran. Ang mga karakter sa kwentong ito ay unang-una ay si Arman. Siya ang pangunahing tauhan, isa siyang mahirap na binata na may matinding galit laban sa sistema ng lipunan at naghahanap ng hustisya para sa kanyang pamilya. Kasunod ay si Andres, ang matalik na kaibigan ni Arman na tila mas mahinaon at hindi kasing radikal sa pananaw. Kasunod naman ay si Eloisa na siyang anak ni Mayor Joaquin, isang babaeng mula sa mayaman at makapangyarihang pamilya na nagkaroon ng mas limuot na relasyon kay Arman.
Kasunod ay si Mayor Joaquin, ang mayamang politiko na may malaking impluwensya sa bayan ng San Cristobal at may kinalaman sa pag-aapi sa mga mahihirap. Panghuli ay ang ina ni Arman. Kumakatawan sa paghihirap ng masang Pilipino. Nagpapakita siya ng tiyaga at sakripisyo para sa kanyang pamilya. Para naman sa conflict, ang una kong naobserbahan sa storyang ito ay tao laban sa tao. Ang tunggalian sa pagitan ni Arman at ng mga mayayaman, particular na sina Mayor Joaquin at Eloisa, na nagpapakita ng agwat sa pagitan ng mahirap at mayaman. Kasunod ay ang tao laban sa lipunan. Si Arman ay lumalaban hindi lang sa iisang tao kundi sa isang bulok na sistema kung saan ang mahihirap ay inaapi ng makapangyarihan. At panghuli ay tao laban sa sarili. Ang panloob na laban ni Arman kung saan dapat ba siyang sumunod sa kanyang galit o makinig sa tinig ng kanyang konsensya. Para naman sa resolusyon ng kwentong ito, ang kwento ay nagtapos sa isang trahedya. Si Arman ay hindi pinakinggan at pinagbintangan ng bayan sa isang krimen na hindi niya ginawa. Sa kabila ng kanyang pagsigaw ng katotohanan, nilamon siya ng sigaw ng madla at tila isinuko na niya lamang ang kanyang kapalaran. Para naman sa simbolismo sa storyang ito, una ay ang karit, na para sa akin ay sumisimbolo sa revolusyon, pagkilos ng mahihirap at ang posibilidad na marahas na paghimagsik laban sa pang-aapi. Pangalawa ay ang pagbabago ng panahon. Ang pagbabago ng klima sa San Cristobal ay pwedeng sumasalamin sa pagbabago-bagong estado ng lipunan mula sa kapayapaan hanggang sa kaguluhan. Pangatlo ay ang luha ni Arman. Para sa akin ay sumisimbolo sa kawalan ng hustisya at ang kanyang pagsuko sa laban, at isa itong tanda ng pagkatalo ng isang individual laban sa sistemang hindi makatarungan. Ang mga katutubo ni Genevieve L. Asenjo. Ang kwentong ito ay umiikot sa isang grupo ng magkakaibigan na nagkita-kita at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga karanasan, kabilang na ang condo living na inahalin tulad nila sa isang libingan at ang pagnanais na hanapin ang libingan ng isang mahal sa buhay. Sa kanilang pag-uusap, lumalabas ang kanilang hinanakit, pangarap at pananaw sa buhay. Sa dulo, may pagpapahiwatig ng pag-usad sa kabila ng personal nilang pinagdadaanan. Ang mga karakter sa kwentong ito ay si Dr. Sadia, isang karakter na tila may reputasyon at kaugnayan sa tema ng kasamaan o panluloko. Pangalawa ay si Kai, isa sa mga pangunahing tauhan na naglalarawan ng condo living bilang isang libingan. Pangatlo ay si Ging, ang tauhan na nag-iisip na hanapin ang libingan ng kanyang tatay sa Boracay. Siya rin ang napapakita ng pagnanais na balikan ng nakaraan. At pang-apat ay yung iba pa nilang mga kaibigan. Marami silang kasama sa usapan na nagdadagdag ng kanilang opinyon tungkol sa buhay at kamatayan. Para sa tunggalian sa storyang ito, una ay ang tao laban sa sarili. Ang kwento ay nagpapakita ng internal na laban ng mga tauhan sa kanilang sariling pananaw sa buhay, pagkawala at pagbabago. Kasunod naman ay tao laban sa lipunan. May komento sa modernong pamumuhay, lalo na sa urban lifestyle tulad ng condo living na inihahalin tulad sa isang sementeryo. Para naman sa resolusyon ng storyang ito, walang malinaw na resolusyon ng kwento, ngunit may pahiwatig ng determinasyon na hanapin ang libingan ng isang mahal sa buhay. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagbabalik sa pinagmulan at paghanap ng kasagutan sa mga nakaraan. Para sa mga simbolismo sa storyang ito, una ay ang kondo bilang libingan. Sumusimbolo ito sa urbanisasyon at kawalan ng koneksyon sa tunay na buhay.
Pangalawa ay ang paghahanap sa libingan ng tatay. Sumisimbolo ito sa pagnanais ng tauhan na muling makilala ang kanyang pinagmulan at para na rin harapin ang kanyang nakaraan. Pangatlo ay ang anghel na dumadaan. Para sa akin, maaaring simbolo ito ng katahimikan, biglang pagkaantala o isang paalala na espiritualidad sa kanilang usapan. Pang-apat ay ang usok ng sigarilyo. Maaaring kumatawan sa panandaliang aliw, pagkalito, o isang bagay na unti-unting nawawala. Ito rin ay maaaring nagpapahiwatig ng kawalan ng direksyon o pabago-bagong pananaw ng mga tauhan sa buhay. At panghuli ay ang ingay ng lungsod. Sumisimbolo sa kaguluhan ng modernong buhay at kung paano ito maaaring magpalabo sa tunay na kahalagahan at kahulugan ng koneksyon, katahimikan at sariling pagkakakilanlan. Pwede ring ito ay magpakita ng ingay sa kanilang sariling pag-iisip, kagaya ng mga tanong at agam-agam na hindi madaling sagutin. Ang pangunahing tema na bumabalot sa lahat ng kwento ay pakikibaka sa sarili at lipunan. Lahat ng tauhan ay may kanya-kanyang laban mula sa personal na pagkilala sa sarili, pagtanggap sa nakaraan, at pakikipaglaban sa hindi patas sa sistema. Makikita rin ang tema ng paglalakbay sa nakaraan at paghanap ng katarungan o kahulugan sa buhay. Sa iba't ibang paraan ay ipinapakita ng mga kwento kung paano hinuhubog ng karanasan ng isang tao at kung paano niya hinaharap ang mga sugat, alaala o pagsubok na dala ng kanyang kapaligiran. Sa simbolismo naman, ang pook o lugar sa bawat kwento ay nagsisilbing isang malalim na simbolo ng identidad, alaala at paghahanap ng katotohanan. Mula sa lumang apartment, sa Nyogan, sa San Cristobal, kondo at libingan, lahat yon ay kumakatawan sa sistema ng lipunan na nagpapataw ng limitasyon sa mga tauhan. Ang bawat lokasyon na ito, ang bawat lugar na ito ay may iniwang marka sa kanilang buhay. Isang pisikal at emosyonal na espasyo kung saan sila nakikipagbuno sa kanilang nakaraan at kinabukasan.